Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay ang hindi gaanong napapansin, hindi gaanong napag-uusapan dahil nga po tayo ay nakatutok sa impeachment trial ni Sara Duterte, sa mga pamumulitika ng mga senador, sa mga kaguluhan sa mundo ng politika ng Pilipinas. Ito po yung isa sa mga hindi na pag-uusapan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, yung mga magagandang nagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isasantabi, hindi nabibigyan pansin, at puro yung pangit na nagagawa na lang ng ating Pangulo ang nakikita ng mga iba nating mga kababayan. So yan yung isa sa mga hindi napapansin. Pero, ito pong usapin ng kalusugan na napaka-concerning, napaka-alarming, ay hindi po ito gaanong napapansin ng ating mga kababayan. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, naisasantabi. Kasi nga, wala silang pake sa mga kumakalat na sakit ngayon. Medyo ano po ito, medyo nung nakita ko tong balita na ito ng ABS-CBN, para sabi ko, teka, ba't hindi ito ganong natututukan? Bakit hindi ito gaanong nabibigyang pansin at nabibigyan agad-agad ng solusyon? Ito po yung balita. Panoorin po ninyo at pakinggan natin at meron po tayong reaksyon at meron pa tayong isang ipe-play na video kung bakit nangyayari ang ganitong nakakaalarma na sitwasyon. Ito na naman, kaliwat kanan na naman ang balita tungkol sa HIV sa Pilipinas. Base sa datos ng Department of Health, 57 ang bagong kaso ng HIV kada araw nitong first quarter ng 2025. Ang kabuang bilang niyan nasa 5,100. At mula nga noong 2010 hanggang 2024 o sa loob ng 14 years, lumobo ng 564% ang bagong kaso ng HIV sa Pilipinas. Kung titignan ang mga numero, oo, mababahala ka. Pero, kalma lang, hingang malalim at pag-usapan natin. Actually, mula noong 2010 hanggang ngayon, marami na ang nagbago. Tumaas ang kaalaman ng publiko tungkol sa HIV at dumami na rin ang social hygiene clinics. Bukod dyan, meron na rin mga HIV awareness groups na nagbibigay ng karagdagang kaalaman at nag-o-offer na rin ng libreng testing. Natatandaan nyo noong panahon ng COVID, sabi ng DOH kaya tumataas ang kaso ng COVID noon dahil maganda ang surveillance bunsod ng testing. Hindi malabong ganito rin ang nangyayari sa HIV ngayon. Pero tignan natin yung mga numero. Base sa estimates ng DOH, may 252,000 na PLHIV sa Pilipinas. Pero 139,000 pa lang sa kanila ang nadadiagnose. Ibig sabihin, may 113,000 pa na hindi alam ang kanilang status. At yan yung dapat tutukan. Dahil kung hindi mo alam ang iyong status at patuloy ang pag-engage sa risky behavior, mahirap yan. Hindi agad-agad nagpo-progress sa AIDS ang HIV, kaya yung iba akala wala lang until tuluyan ng humina ang immune system and it becomes too late. Kaya the first critical step is to get tested. Now, ang tanong, lahat ba kailangan i-test? Ang sagot ay hindi. Pero you have to be honest with yourself. Kung patuloy kang engaged sa risky behavior, then the answer is yes. Take it from Rain. Na-diagnose siya as HIV positive in 2008 at mabilis siyang nakapag-enroll sa antiretroviral therapy. Di gaya ng ibang gamot, libreng ibinibigay ang ARV sa mga PLHIV. Para sa kanya, may isang mahalagang bagay na nananatiling kulang ngayon, lalo't malaki rin ang bulto ng bagong HIV cases sa mga kabataan. Mahalaga para sa ating mga kabataan yung tamang impormasyon, yung comprehensive sexuality education po. Ayan. Para din po So yan po yung napanood kong balita netong kaninang umaga patungkol po dito sa pagdami daw po ng mga case ng HIV. Baka mamaya ito po ang maging susunod na pandemya. Lalo po at marami ang nag-e-engage sa human trafficking. Human trafficking yan po ang isa sa mga ginagawa sa human trafficking o yung tinatawag na pagbebenta ng tilapia na kahit nga itong si Pulong Duterte ay naging parokyano po, di ba? Kaya kumbaga kung ang isang Pulong Duterte nga ay nagiging parokyano,
ng tinatawag na pagbebenta ng tilapia, aba, paano pa kaya ang iba nating mga kababayan na hindi po educated sa ganitong mga risk na pwede po nilang makuha pagdating po sa pakikipag, alam nyo na. Ngayon, sabi ko, bakit ganun na tumaas ito? 'Di ba? Kasi marami pong ginagawa ang ating gobyerno, lalo na ang ating Department of Health sa mga ganitong cases. Marami pong tulong na nakukuha ang ating mga kababayan sa DOH, at may mga programa din ang ating pamahalaan para po mapigilan ang mga ganitong virus. Pero meron pong isang tao na parang hindi ito sineseryoso. Ang nakakalungkot pa dito ay mismong sekretary po ng DOH ang sinasawalang bahala ito. Ito po, ang vlog naman ni Mima Alicia. Panoorin natin. Miss Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, inhale muna tayo, no? Bago tayo magsimula kasi nakakapikon talaga to. And, nafe-feel ko na mukhang ma-high blood ako. Kasi sino ba naman ang hindi mapipikon, Herbosa? Makinig ka. Patulog-tulog ka lang Lumalala na ang HIV cases sa bansang Pilipinas. Sobrang lala na. Hindi pa naman totally na damaging na siya, pero malala na yung HIV. Tumataas yung cases. Pero ikaw, despite na tumataas yung cases ng HIV, dyan ka pa din sa pangarap mong maging presidente ng World Health Organization. Nakakatulong ba yan sa taong bayan? Tanong lang mga minamahal. Kasi ganito, alam niyo ba na yung si Herbosa, nagta-travel lang naman yan a year doon sa World Health Organization. Para ano? Para maging presidente. Na yung pagiging presidente na yan, title lang naman yan. Gagastos ka 150 million per year. Sabi na lang natin may 3 taon pa. Si PBBM. Bale may 450 million pa. Ewan ko nga ba't na-appoint pa tong Jijimunyo na to Nakakapikon. Gustong maging presidente ng World Health Organization tapos ang gagamitin mo, kaban ng bayan. May tama ka ba? Tanong lang ha. Nagtatanong lang tayo. So, mapapatanong tayo ngayon. Secretary Herbosa, bakit inuuna mo ang pangarap mo na maging World Health Organization President kung ang ating bayan nga mismo ay hindi mo matulungan, hindi mo masagot, hindi mo masolusyonan ang mga kinakaharap na virus na kumakalat ngayon? Alam nyo, yung merong araw-araw na nai-infeksyon ng HIV, hindi po maganda yan. Ibig sabihin, wala pong nakakapigil, wala pong nakakasagot sa mga dapat sana na ginagawa ng ating Department of Health. Kung dito nga lang sa ating bansa, hindi mo masustain, hindi mo makontain ang mga viruses, paano pa kaya sa ibang lugar kapag ikaw ang naging World Health Organization President? Parang napaka-pangit naman ng ganitong gawain na ko-compromise ang buhay ng ating mga kababayan kapalit ng pangarap ng isang Department of Health Secretary. At the expense of the Filipino people. Abay, teka, nabubuisit nga tayo kay Sara Duterte dahil naglulustay ito ng 125 million in 11 days. At may 612.5 million na hindi po maipaliwanag kung saan po napunta, sino ang mga nakakuha ng pera na ito. Tapos malalaman-laman natin gumagastos ng nasa 150 million a year sa kanyang biyahe etong si Herbosa. Aba, kung totoo po ito,
Aba, kawawa naman po ang mga Pilipino. Dahil yung pong inyong pagpapasarap sa pagbiyahe kung saan-saan para maging World Health Organization President, kami gumagastos? Ganun po ba yun? Ganun ba dapat yun? Diba kaya, teka, ano ngayon? Anong kumbaga mapapalaba ng mga Pilipino kung sakali ikay maging World Health Organization? At napapabayaan nyo po yata ang inyong ahensya dahil ang inuunan nyo po ay ang inyong pangarap na maging presidente ng WHO kaysa mapagsilbihan ang taong bayan. Aba teka, parang hindi ganito ang gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi nga niya, kilusan ng mabilis ang mga pangangailangan ng taong bayan. Kumilos ng mabilis para maibigay ang mga serbisyo ng ating gobyerno para sa mga Pilipino. Pero kung ganito po kabagal at may inuunang ibang bagay ang ating Department of Health Secretary, di dapat pala nasama na to doon sa mga sinibak ni PBBM. Tayo po'y nagtatanong lamang. Sana makakuha po tayo ng kaliwanagan dito po sa issue na ito. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.